Ako si Gary. Family driver ako dati. Pero ngayon ay truck driver na ako na nagdi-deliver ng mga groceries sa mga malalaking tindahan. Gusto ko lang i-share sa inyo ang nakakatakot na karanasan ko dati. Sa bahay ng amo ko dati, noong family driver pa ako, dalawa kaming driver noon at meron din silang dalawang katulong. Hapon ng linggo, umalis yung amo ko kasama ang dalawang katulong at yung isang driver ang nagmamaneho ng sasakyan. Pumunta sila noon ng Tagaytay kasi merong meeting ang amo ko noon. Ang asawa naman ng amo kong lalaki ay umalis din at ang mga anak nila ay nasa galaan. Bago umalis yung amo kong lalaki, madami siyang bilin sa akin. Mga karaniwang paalala lang naman, tulad ng huwag magbubukas ng pinto pag hindi kilala, at kung sakali naman nakakilala, tawagan ko daw siya para agad masabihan. Matapos akong bilinan ng mga kung ano-ano, umalis naman na sila agad noon. Sa totoo lang, medyo nalungkot ako ng mga oras na ito dahil wala akong magagawa dito sa bahay kundi tumanga lang dahil kinabukasan pa uuwi ang amo ko. Sa bahay ng amo ko, libre kaming kumain na kahit anong gusto namin. Kung gusto naming magluto para sa amin, ayos lang sa kanila yon. Basta uubusin ng pagkain at hindi magtitira para walang masira. Mabait naman kasi ang amo ko noon, lalo na sa pagkain. Talagang hindi kami noon tinitipid. Noong mga halos 30 minuto ang lumipas matapos umalis ang amo ko, nagluto ako ng pagkain para merienda dahil nakaramdam ako ng gutom. Pagtapos ko namang kumain ay nagligpit ako agad at pumunta na ako sa kwarto ko para magpahinga lang. Habang nagpapahinga ako, nagbukas ako ng Facebook para tignan ang mga kung ano-anong bagay. Maya-maya ay nakaramdam ako ng antok at humiga ako para umidlip lang sana. Pero nagulat ako dahil nang ako ay magising, 1:00 na pala ng madaling araw. Nagising ako bigla kasi naramdaman ko na may kumalabit sa akin. Ako ay ang klase ng tao na tinatawag nilang tulog manok dahil mabilis ako magising kahit sa kaunting kaluskos lang. Nang ako ay bumangon, agad kong binuksan ang ilaw sa kwarto para hanapin ang nangalabit sa akin. Pero wala namang tao sa kwarto. Inisip ko na baka nakauwi na agad ang amo ko at kinalabit ako ng kasama kong driver. Lumabas ako sa kwarto namin para hanapin ang kasamahan kong driver. Pero paglabas ko sa kwarto, nagulat ako dahil hindi pa pala nakakauwi ang amo ko. Sa mga oras na ito, nagtataka na ako. Iniisip ko baka panaginip ko lang yun. Pero sobrang totoo ito at naramdaman ko talaga na may kumalabit sa akin. Habang nasa labas ako, nagsindi muna ako ng yosi at tumambay. Ngayon ko lang napansin na mag-isa pa din pala ako dito sa bahay dahil wala pa ang mga anak ng amo ko at wala pa din ang asawa niya. Medyo matagal na din ako nagtatrabaho bilang driver sa amo ko na ito. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng kaba at takot. Maya-maya ay pinagpatuloy ko na ang pagtulog ko at kinaumagahan nagising ako dahil pumasok sa kwarto ang kasama kong driver at ngayon ay totoong nakabalik na nga sila. Agad ko namang kinuwento ang naranasan ko sa kasamahan ko maging sa ibang katulong at mga amo ko. Pero tulad ng inaasahan, hindi nila ako pinaniniwalaan. Hanggang ngayon na kahit hindi na ako nagtatrabaho sa amo ko na yon, hindi ko pa din alam kung sino o ano ang kumalabit sa akin ng mga oras na yon.